nyo last time ay 3 modules lang naman po yung i-discuss natin. And then, after po nito, next week ay magkakaroon na po tayo ng activity. Ready na po ba kayo, class? Group 1. Ano naging preparation ng Group 1? Sorry po. Ano yung Claire? Anong preparation nyo? Bali, nagkaroon po kami ng review nung Saturday and Sunday, kahapon lang po. Binalikan lang po namin yung sakop na modules nung midterms and ni-review po namin yung last discussion about Module 11. Okay. How about the Group 2? Ano yun, Neng? Medyo choppy. Parang di ko naintindihan. Good morning po. Ma'am, audible na po ba? Yes. Audible na. So, ma'am, last week po, nagkaroon lang din po kami ng review dun po sa mga past lessons and balak din po namin mag-meet this week para po i-clarify yung mga recent lessons kasi po, hindi pa po namin siya nadadaanan. Okay. So, ibig sabihin, prepared na kayo para doon sa coverage topic ng midterms. Yes po, ma'am. Okay, wow. Confident sila. Yes po, ma'am. Okay, how about the Group 3? Good morning po. Good For our morning. group po is kinompile lang po muna namin yung mga reviewers and materials na needed. And by this week po is nagsiset na po kami ng date to meet each other online po para po makapag-review po and recap. Okay. So, sige, hindi ko na kayo tatanungin lahat ha. So, siguro inform ko lang, bibigyan ko kayo class, 'di ba? Sabi ko ipapa-draw ko sa inyo yung question. So, pipili kayo ng um, question. Though ano siya, yung parang bubunutin niyo lang ano. Tapos, once na nabunot niyo po yung question, bibigyan ko lang kayo ng konting time, siguro 15 to 20 seconds or 30 seconds para mag-usap-usap kayo paano niyo siya sasagutin sa akin. Ano, kasi ang hirap naman na pagkabunot ng question ay diretso sagot kayo. So, may time naman kayo ng konti siguro para mag-usap-usap o anong part yung sa akin, ganito, sinong unang sasagot, tapos ay sinong susunod, and then so on, sino tatapos ng answer. Kasi medyo, hindi lang po palagi yung start ng answer yung importante, 'di ba? So, dapat yung impact ng last sentence sa sasabihin nyo ay maganda din. Okay? So, siguro ganun po yung ating magiging setup. So, sana pagbigyan tayo ng oras um, na magkaroon po tayo ng konting time pa din next week para po ma-perform natin. Though, ang alam ko po next week ay magiging schedule ng depends. So, tatry natin na maisingit at makahanap pa din po ng time para sa inyo. Okay? Wait lang ha, ako lang ay may isinesend na material. Sino sa inyo naka-advanced study? Anong topic ang meron tayo or ano yung mga maidi-discuss natin sa module na ito? Module 12 po. Wala. Naku, wala pa. CPI po, ma'am. CPI, yes. May nag-advanced study.
Wait lang ha, kasi yung akin palang material ay hindi natanggal yung mga recorded na voice ko. So that's why ngayon po ay aking dinidelete pa. Okay, sorry ha. Okay, class, can you see my screen po? Yes po, ma'am. Okay. So class, ang atin nga pong module 12 is measuring the cost of living. So yes, correct. Ang atin pong madidiscuss dito is about the computation of CPI. And then in this module class, we will look for the answer to these questions. What is the Consumer Price Index or the CPI? And then how is it calculated? What's its use for? What are the problems with the CPI? How serious are they? How does the CPI differ from the GDP deflator? How can we use the CPI to compare dollar amounts from different years? Why would we want to do this anyway? And how can we correct interest rates for inflation? So ito po yung mga questions natin. Malay nyo na sa mga questions na yan, yung ibibigay ko sa inyo or yung possible ninyong mabunot during the exercise natin. Ano? Kasi yan at yan din naman po yung ating pag-uusapan at aaralin dito sa module na ito. So let's move po dito sa ating CPI or the Consumer Price Index. So ano po bang meron dito? So makikibasa nga ako. Aya? Consumer Price Index, measure of the overall level of prices, measure of the overall cost of goods and services bought by a typical consumer, computed and reported every month by the Philippine Statistics Authority. Okay. So class, ito pong ating thank you Aya, consumer price of prices and measures the overall cost of goods and services. So class, when we say consumer price index, ang atin pong mini-measure dito ay lahat lang po ng mga pine-purchase or inaabil na goods and services ni typical consumers. Ano-ano po ba yung usually pine-purchase na goods ni typical consumer? Hindi po natin sinasama lahat-lahat ng consumption. May specific goods and services lang po tayo na isinasama sa computation ng CPI. And again, ano po ang magiging reference natin sa pagpili ng specific goods and services na yon? Dapat siya po ay part ng typically kinukonsume or yung mga pinapurchase and ina-avail ng ating typical consumers. And dito class ay meron tayong dalawa na kailangang information. The prices and the quantity of goods and services. So once na napili na natin kung ano yung mga items or goods and services na isasama natin sa computation, we need to determine the consumption for the quantity and the
price po ng mga specific goods na napiling iyon, goods and services. And then, yes, meron po tayong si PSA po, ito yung naka-Philippine setup na ha. So si PSA po ang nagga-gather ng data and nagpo-provide ng result for the CPI. Every month po ginagawa yan ni PSA. Pero actually, wala akong makita na report ni PSA nung monthly talaga. So, tinry ko pong maghanap para mabigyan nga kayo ng example. Ang nakikita ko kasi sa internet ay mga luma na, before pa ah, na mga report. Hindi ko lang siguro nakita yung tamang site para mahanap po yung mga report ni PSA. Kayo, pwede nyo naman din siyang itry na makita po yung mga reports ng PSA. Kasi sabi naman, based on article na nabasa ko, si PSA ay every month nga daw nilang nire-release yung results of the CPI. So dito class ay yung CPI po ay ginagawa nating reference for the cost of living adjustment or yung tinatawag nating COLA, COLAS, cost of living adjustments. So, ano po ba talaga yung purpose ng ating computation nitong CPI? So, the first one is, it measures the inflation. So, papaano po natin na may measure yung inflation through CPI? So, it can be used to measure the inflation by tracking yung nagiging changes in prices paid by the consumers for a basket of goods and services over time. So, yung sinasabi natin class na basket of goods and services over time, yan po yung lahat ng mga included doon sa pina-purchase and ina-avail na goods and services sa typical consumers. Ngayon, para ma-measure po natin yung inflation through CPI, si CPI po kasi ay kasama sa mini-measure niyan yung overall level of prices. So ngayon, matatrack natin dyan, so sabi nga ang reporting daw ay every month, matatrack natin dyan yung nagiging changes sa level ng price ng mga kasama po doon sa mga basket of goods and services. So that's why we can use the CPI in the computation or pag-check kung nagkakaroon ba tayo ng inflation or deflation. So when we say inflation, ibig sabihin may increase sa price natin. When we say deflation, meron po tayong decrease. Okay? So, yun po yung una nating purpose. Bakit ba natin kinocompute itong CPI? The next one is, it is used to adjust the government economic indicators like GDP. Papaano? So, paano po natin magagamit yung CPI para ma-adjust natin yung mga indicators like GDP? So, it measures the change over time in prices paid by the consumers for a representative basket of goods and services. So, kaya class, 'di ba sa nominal GDP natin ay may impact din po yung pag-change ng price natin. Kung natatandaan nyo yung ating diniscuss last time, doon sa GDP, di ba, meron tayong nominal GDP and real GDP, wherein si nominal GDP is sensitive sa changes ng price. And si real GDP naman ay hindi kasi may base year. So given that si nominal GDP po ay sensitive sa changes ng price, through CPI, we can determine yung changes ng price, 'di ba? So somehow we can use this CPI po para may adjust natin yung mga indicators or yung mga value po ng ating ginagamit sa computation for the GDP. Okay? And then yung last one naman po natin ay si CPI po ay we can use it to improve the benefit levels na pinoprovide po ni government and yung mga industries natin. So, papaano po siya? So, halimbawa, class, sina local government ay may pinoprovide siya na support sa mga senior citizens natin. So, like, pagpalagay natin, local government ha. So, pagpalagay natin, merong 500 pesos na binibigay per senior citizen monthly.
So, ganun po. So, since sa CPI class ay makikita natin kung gaano kalaki yung iniaangat ng presyo ng mga usually pinapurchase ng ating mga senior citizen. So, the government may have reference para po makita nila enough pa ba yung binibigay nilang support kay senior citizens nila or hindi na. Sapat pa ba yung ₱500 per month na support sa mga senior citizens? Okay, so yun po yung pwede maging reference ni government. Ano? So specific example lang yung seniors ha. Marami pang sinusupport si government financially na po pwede nilang magamit yung CPI kasi nga po ito ay it measures the level of prices. Para po may adjust nila kung sapat pa ba or ina pa po ba yung natatanggap ng mga senior citizens. And then, in terms naman po sa mga industries natin, sa mga companies. So, di ba class, ay may mga salaries po na natatanggap si employees in return doon sa kanilang mga ginagawang trabaho. So, class, si company ay nagbibigay din po ng increase sa sahod yearly. So ako, nung ako po ay employee pa sa industry, yearly naman, may increase po ako sa sahod. Ano? Pero actually, maraming reference si company. Pwedeng nakabase yan sa performance mo. And then, pwede din nilang magamit itong CPI. Kung kung talagang maalaga sa empleyado yung company, pwede nila 'tong maging basis. Papaano po? Kasi through this ay malalaman nila yung bang mga empleyado nila ay sapat pa ang sinasahod para po ma-support ang kanilang mga needs and wants, especially yung needs. Ano po? Kaya nga lang class ay in real life, ito ang sasabihin ko sa inyo, though ang ating pong purpose nga ng CPI ay magamit sana sa mga ganong bagay, sa pagkukonsider sa mga employees and sa mga dapat pang makareceive na mga benefits. Kaya nga lang in real life ay hindi po natin nagagamit ng maayos ito. Hindi talaga nagiging ganyung reference. Kasi katulad nga po ng sinasabi ko sa inyong mga increase sa mga companies, hindi po lahat or karamihan sa mga companies napakaliit lang na nagiging increase per year. So sabihin na natin merong nakaka-experience ₱10, ₱13, ₱20. Ano mangyari doon? Candy lang yung mabibili mo. Ano, hindi po sapat yung nagiging increase ng sahod. So bakit? Kasi maunawaan mo din naman yung ibang company. So they cannot survive kapag ibinigay po nila yung malaking increase ng sahod. Ano, so nakadepende din po sa company kung sa ba ay maganda yung takbo financially, kung kaya ba nilang magbigay ng additional salary or enough na additional salary sa kanyang mga employees. Okay? Pero still, at least meron po tayong pwedeng maging reference kung paano po natin yung mai-improve yung mga benefits ni both ni government and ng mga industries natin. Okay? So ngayon, diniscuss ko po, actually hindi naman part ng ating material yung purpose kung bakit po natin dapat inaaral yung CPI. Gusto ko lang i-discuss sa inyo yung tatlong iyon para mas maging interesado po kayo dito sa ating pag-uusapan. So hopefully, mas maging interested po kayo at mas makinig kayo ng maayos. Okay? Okay. So, okay na po ba tayo doon sa previous slide class? Naintindihan po ba? Okay, next po tayo. So, how we can calculate this CPI? So, the first one is fix the basket. Yung sinasabi ko sa inyong basket kanina, di ba? Lahat po doon ay included yung mga usually pinipurchase and ina-avail na goods and services ni typical consumer. So, for the first step class, ay we need to fix the basket. Kung ano lang po yung mga goods and services na ating isasama sa computation ng CPI. Bakit po? Kasi class ay kapag hindi po natin pinix yung lahat ng items na yon or services ay we cannot compare per month or per year kung ano po yung nagiging improvement or changes.
hindi magiging accurate yung ating computation kung paiba-iba po yung ating items. So, paano po siya ginagawa ni PSA? Si PSA po ay nagko-conduct ng survey sa mga consumers natin to determine kung ano po yung usually pina-purchase nilang items and ina-avail na mga services. So, kung halimbawa kayo class, ipagpalagay po na gusto ninyong ma-monitor yung nagiging expenses po ninyo sa inyong mga groceries. Gusto niyo makita kung sobra bang taas ng inilalaki ng presyo or yung nagiging budget, yung nagagastos sa inyo sa mga groceries, ganyan. So, ngayon ay kapag halimbawa i-compute niyo po yung inyong expenses ng September and November, better class na same items lang po yung binibili ninyo. Bakit? Kasi kung ikaw po ay magpa-purchase ng November, halimbawa, bibili ka ng mga pang-samgyup, ganyan. Natural, tataas yung expense mo po sa groceries. Hindi mo pwede siyang i-compare doon sa previous month. Kasi may additional kang binili na talaga namang mas magastos sa buwan na ito ng November. So, ganun din po si PSA. Kapag po yung sa total consumers na po yung mini-measure, dapat po naka-fix lang yung mga items para po mas mako-compare ng tama yung ating computation sa CPI. And imagine plus, monthly daw yung ginagawa ni PSA. Imagine kung gaano kalaki yung nagagastos pala ng gobyerno dito sa computation ng CPI tas hindi naman siya na-maximize. Kasi, kung kayo po ay siguro na-discuss naman sa inyo sa stat, ang data gathering po ay napakagastos. Costly po iyan. So that's why nagkakaroon nga tayo ng mga sampling. So instead na buong population yung ating sina-survey ay nagkakaroon lang tayo ng number of samples to represent the overall population para po hindi tayo maging masyadong magastos. Ginagawa natin yan kapag limited yung budget. Okay, but still, magastos pa din kung monthly ginagawa ni PSA. Bakit siya kailangan monthly? Kasi importante na ma-determine yung CPI. And sayang nga lang kung hindi siya na-utilize. Okay? So, baka malito kayo ha. Sinisingit ko kasi yung importance. Though ito po yung step-by-step natin and how we can calculate the CPI. And then, next po is find the prices. Once na set na natin lahat ng items na i-include po natin sa basket natin, ay we need to determine kung ano po ba yung price noon. So, syempre, monthly or yearly, nag-iiba't-iba din po yung presyo niyan. So, the PSA collects data on the prices of all the goods in the basket. And then, for the next one is compute the basket's cost. Use the prices to compute the total cost of the basket. So, in computation naman class ng basket's cost of the CPI cost of basket, we need the quantity and price only. Same lang po sa computation natin ng mga usual, mga example natin for the nominal and real GDP. Ang ginagamit lang po natin is the cost and the quantity or the price multiplied to the quantity. Yun din po sa CPI. And then for the fourth step natin, choose a base year and compute the CPI. So dito class sa CPI ay wala naman tayong nominal and real CPI. So diretso tayo doon sa real. We will use yung base year in computation of CPI. So cost of basket goods and services in current year divided by the cost of basket in base year multiplied to 100. So actually ay almost same lang din naman ang computation natin sa GDP kapag ang given natin ay yung quantity and price lang din po. So dito sa CPI, again, gagamit po tayo ng base year. So siguro mamaya po mas maintindihan ninyo kapag nakita na ninyo yung computation natin. And lastly, yung pwede po natin gawin sa CPI is to compute the inflation rate. So papaano? So kung last time sa GDP ang computation natin ng inflation rate is through the computation ng percentage change, same din po dito sa ating CPI. Inflation rate is equal to
CPI this year minus CPI last year over CPI last year multiply to 100. Yan po ay percentage change lang din. Okay? Are we clear, class, dito po sa ating mga way on how we can calculate the CPI? Naintindihan po ba? Raise hand lang kung may question. Okay, so mukhang clear naman. So let's try po to compute itong example natin. So dito class, ang laman daw ng basket natin or the shopping basket is 4 pizzas and 10 lattes. So ito naman ay in real application class ay hindi naman ganito kakunti lang. Kumbaga, ini-example ko lang ito sa inyo para maunawaan niyo po yung konsepto ng pagko-compute natin. Pero again, in real life, syempre, mas madami yung laman ng shopping basket ng mga typical consumers. Okay, so meron po tayo dyang quantity, yung 4 pizzas and 10 lattes. And then,